Samantala, pinag-iisipan ng kumalas ng National Unity Party sa mayorya sa Kamara. Ang NUP po ang second to the biggest party dyan sa Kamara. At live, mula sa Batasang Pambansa, may Express report si Marian Enriquez. Marian, ano daw ang dahilan ng NUP? Ruth, hindi na raw kontento ang National Unity Party sa liderato ni House Speaker Bogie D dito sa Kamara. Kaya pinag-iisipan na raw nila ang pagkalas sa mayorya. Ayon kay Deputy Speaker at NUP Chairman and Acting President Ronnie Puno, pagpupulungan nila ito kapag nag-session break na ang Kongreso ngayong linggo. Isa sa mga nabanggit ni Puno ang tungkol sa hindi pantay na budget. Matatandaan sa report ng PCIJ si Speaker Bogie D ang nangungunang may pinakamalaking pag-akyat sa House-approved 2026 DPWH budget. Aabot po ito sa 3.8 billion pesos. Habang ang top two biggest increase ay napunta kay Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing na nasa 3.4 billion pesos. Isa pa sa mga nabanggit ni Puno, lahat daw ng public works projects ngayon ay for later release. Ibig sabihin, wala pang pondo sa ngayon para i-bid out ang mga proyekto. Ang sabi raw ay dapat i-bid ang projects at kung may manalo ay ipadadala sa Department of Budget and Management para makapagdesisyon kung i-authorize ang DPWH na mag-issue ng Special Allotment Release Order o SARO para sa specific project. Mula raw kasi Enero, wala pa rin nabibid out. Bagay na kinuwestiyon ni Puno. Narito ang kanyang pahayag. Kung bumaba yung collections mo by 30%, edi bawasan mo yung iyong mga ini-issue sa mga agencies ng 30%. But to declare everything for later release and bringing everything to zero, at the very least is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Ruth, diit ni Puno, wala naman daw personalan. Gusto lang niyang umaksyon si Speaker D. Sa ngayon ay wala pa rin pahayag tungkol dito ang Speaker. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Ruth. Yan pong Express report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.